Hello guys! Nagbabalik na ulit si Joanna Put Vlogs. Ang tagal na namang walang vlog sa pamilya natin. So pumunta sila dito sa Kids Zone niya, tama ba? Sa Robinsons guys. And ang entrance dito ay nasa 200 plus ang isang bata. Kasama na yung kanyang guardian or isang guardian lang. Kapag meron kang kasamang isa pa or 100 magdadagdag ka kapag dalawa kayong magulang na papasok sa loob. Plus yung 200 na entrance. 200 plus something. Kulang-kulang 300 na din. So, nag-enjoy ngang mabuti dito si Ella. At dahil birthday niya, nung March pa ito guys, March 7 yung birthday niya. Medyo natagalan ako ng mag-upload. Nabitin nga sa isang oras at gusto pa ulit na pumunta. Sabi ko naman, kapag magsasahod ako at mayroong extra, pupunta kayo ng bayan at pupunta dito sa palaruan. Grabe na enjoy talaga nila. Kasama nga si Jillian at saka yung isang bata pang pamangkin ko si Lebron. Si Kel naman ay may pasok. Sakto nga si Jillian na walang pasok. Grabe talaga ang saya nila. Halos hindi ko nga makausap at hindi niya magkanda o gaga kung anong lalaruin niya sa sobrang daming laruan. Naisipan ko nga ipadala sila sa ganitong palaruan kasi naalala ko, lagi kapag nasa palaruan kami ng alaga ko dito sa Hong Kong, lagi kami nandito sa mga playground na ganito. Sakay dyan, bilis, sakay. Atin yan. At sa wakas guys, mapapagawa na natin yung kisame natin. Nauna nga yung pagpapakisame dahil sobrang init nga sa amin ngayon. So sabi ko, wag na munang palagyan ng sliding window. Diba may grills naman, safe naman na tayo. So pauna natin yung kisame. Bale ito, metal faring yan, tsaka Hardiflex kasama tong batang to. At tsaka si Papa Alden, nasa 14,000 yung binayaran nila dyan. Kasama na yung pintura. Skim coat pala para dun sa aming kwarto. Pang papa-skim coat daw siya. So, ayan. 500 plus ang isang piraso ng Hardiflex at 16 piraso yung binili niya. Pauna lang yan guys kasi hindi pa yata, kulang pa yata yan dahil yung kwarto namin, tapos yung sala, tapos yung kusina ang palalagyan ng kisame. Sabi ko nga dapat pina-estimate na lang muna para isahang bili lang. Pero yun pa lang naman kasi ang budget. Hahaha. Bali sweldo ko yan sa YouTube and Facebook yung pinambili ni Papa Alden. Tapos, ito pa yung karagdagang kailangan, yung mga pako-pako at saka yung rivet na gagamitin. Dahil nga metal faring at saka Hardiflex, kailangan ng rivet dyan, hindi basta-basta tornilyo. Nasa 2,000 pesos nga yan. Tapos, hindi pa yan. Baka bibili pa ulit dahil hindi pa niya alam kung ilan talaga yung gagamitin. Dahil hindi naman kami nagpa-estimate. Siya lang yung nag-estimate sa sarili niya. So, ito yung palalagyan natin ng kisame. Ayan, medyo okay naman na yung wiring. Pinawiringan na natin yun nung nakaraan. Yung pinalagyan ng mga flexible hose and yung mga linya dito sa kwarto din natin na hindi pa nga matapos-tapos. Pero at least, diba, kunti-kunti. Ayan, napapinish na natin yan. And, ang sunod na natin is yung sahig. Hindi muna ako magpapa-sliding window guys, saka na kapag natapos na yung kisame at saka yung tiles kasi pag naggagawa sa loob maalikabok so para labas agad at saka may hangin na papasok kasi pag may sliding window na kaunti na lang yung bukas ng bintana, di ba? Ay, sa wakas guys, paunti-unti napapatapos na rin natin tong bahay. Alam ko matagal nyo nang inaantay tong bahay na to. Ganun talaga, alam nyo naman, paunti-unti lang, at least nagagalaw at may napapatapos. Naalala ko nga noon, nung buntis pa ako, nagtutulungan kaming gumawa nitong pader na to, ni Papa Alden. Siya lang naman, di ba kasi yung gumawa nitong pader. Tapos, kung sino-sino nang humawak ng karpentero, kung sino-sino na, ang dami-dami nang gumawa nito. Kung sino yung available, siya yung napapagawa natin, napapatrabaho natin dito. Naalala ko tong kusina na to, na kami din ang gumawa, yung mag-line up ng hollow blocks dyan. Tapos yung lababo, natulong din kami magbuhos. Tapos nakakahiya yung kortina ko guys. Kasi alam ko, lagi yan ang nakikita nyo sa vlog. As in, wala yung kapalitan. Kapag katapos yan labahan, yan ulit ang ilalagay. Nag-survive naman siya. Ilang taon na siya dyan. Kailan kaya siya mapapalitan? And bibili rin pala dito guys ng yung angle bar ba. Hindi lang metal faring yung gagamitin. And pinalagyan kasi ng design ni Papa Alden, may square box yung kisame namin. Sabi ko nga plain na lang sana. Pero sabi niya maganda daw. Sabi nung gumagawa, nung korpentero. Mas maganda daw kapag may design. Tapos nga pala yung mukha ni Ella guys. Nagkaroon pala siya ng ganito. Kaya yan din yung naisipan ko ipagawa muna yung tiles. Dahil nga daw yan sa madumi. Parang nahawak na madumi. Tapos sa mukha. So, nagkasugat siya and medyo lumaki ng maigi yung nasa pisngi niya. Parang sabi nila mamasok daw yan. Pero okay naman na siya ngayon. Ang inaalala ko lang yung magiging peklat. Pero nag-order naman ako sa Shopee para mawala. So, ayun na nga dahil nga tapos na tayong mag-travel.
konting silip lang sa aking mga plantsahin. Nilaban ko yan kahapon. Nung pagdating namin dito, diretso laba ako. Tapos ngayon, plancha naman at tiklop. Ganito pala yung design na ipapagawa ko guys. Simple lang naman yan. Yan lang may square lang. Tapos papalagyan natin ng ilaw. May nakapagsabi nga sa akin na maganda din daw yung PVC na lang sana na Kisame kasi hindi mo napipinturahan. Kaso nga lang guys, nagtingin ako ang mahal-mahal ng isang piraso tapos ang liit-liit pa nun. Alam nyo na, basta maganda, mahal. Pero pag ipunan nyo dala kung yun ang gusto nyo guys. Kasi dito muna tayo sa Hardiflex. Okay naman na siya. 7x7. Yan pa yung kulang na lalagyan ng Kisame dito sa bahay natin. Dahil yung 2 kwarto dito ay meron ng Kisame. So itong sa sala, tapos isang kwarto and kusina and dining, wala pa rin. Kaya ayan, nagpukunti-kunti tayo ng materyales kada may pera para mapagawa natin to. So, meron na nga tayong pang Kisame na Hardiflex at saka yung gagamitin na metal paring and nakabili na rin tayo ng angle bar. Angle bar nga ba ang tawag doon? Yung ilalagay doon sa gilid na pagpapatungan ng mga metal paring. Tapos, ayan, nakikita nyo, nagpa-wiring tayo dyan para ready na sa ating pagkikisame. Meron na tayong yung mga orange na tube. Ano bang tawag dyan? Flexible hose ba ang tawag? Hindi ko alam ang mga tawag sa mga ganito guys. So ayan yung ating loob ng bahay. Medyo malaki talaga. Napalaki talaga. Pero ayos lang yan kasi marami kami, malaking pamilya kami. Pag nagbabakasyonan, kapag may family gathering, o diba, sakto sa lahat. Kasyang-kasyang 10 magkakapatid plus mga anak-anak pa. Hindi ko pa alam kung magkano yung magagastos dun sa tauhan. So ayan, ang mga materialis natin. 2,000 din yung mga paku-paku, mga ribbit na yan nagagamitin. Sisimula na nga ito bukas kaya don't forget to follow para sa ating update. Salamat. Don't forget to like and subscribe. Papatapos ka rin namin in God's will. Unti-unti lang. At nalagyan na nga ng Hardiflex dito sa may harapan. Nakakatuwa lang yung ang saya-saya ng puso ko na nakikita ko na nag-uumpisa na nakikita kong natatapos-tapos na yung bahay. Grabe talaga ang saya-saya. Yung parang nawala yung mga pagod ko nung nag-Japan ako. Grabe talaga yung pagod ko doon. Tapos nung nakita ko to, grabe din ang saya ng puso ko. Alam mo yung feeling pag nagpapagawa ka ng bahay, grabe, kahit alam kong magastos. Naghahalo yung kaba tsaka yung saya. Yung kaba kasi baka magkulang yung materyales, tapos wala ka ng pambili ulit. Tapos, mawawalan ka na naman ng gagawa ng karpentero. Siyempre, gagawa na naman niya sa iba. Maghahanap ka na naman ng ibang gagawa. Diba? Kaya mas maganda, nandyan na lahat ng materyales mo para pag gumawa, dire-diretso. Tapos yung pampasahod mo, then hindi ko pa nga alam kung magkano sahod nito, 600 or 700. Kamag-anak rin namin kasi yung man nakukuha namin na karpentero, puro kamag-anak. Ewan ko ba, parang ang nakukuha namin, tinatanong namin magkano yung rate nila, minsan 600, 700, pero nagtataka yung ibang nanonood sa akin sa Facebook. Sabi nila, ang mura naman sa inyo ng karpentero, ganito, ganyan. Probinsya kasi tayo guys. So, mahal talaga kapag nasa Maynila ka, diba? Or nasa city. Manood ka ng YouTube. Kayo mapapunta sa YouTube. Inuna pa ang Kisame, wala pang ang bintana. Biglang bago ng plano natin dahil ang init-init ngayon sa Pilipinas guys. So sabi ko magpa-Kisame na lang muna kaya tayo. Safe naman ang bintana at may grills na. Pero yung init talaga galing sa bubong, grabe. Kaya kailangan na ng Kisame. Nilagyan nga ng design yan para may square sa gitna guys. Ayan, sala natin. Okay na.
Ipapahuli ko na yung sliding window. Ang sunod nitong kisame ay magpapatiles naman tayo. Gawa ng sahig namin, nadundumihan lagi, naglalaro lagi yung mga bata, kaya siguro nagkaganon din yung mukha niya. Wala pa kasi tayong tiles at yung sahig namin ay rough finish pa lang. Yun lang, salamat. Sana all makahanap ng lalaki na maayos sa pag-iisip. Tinutulungan ng asawa para mabilis makapag-for good. Ang daming DH na makaka-relate dito. Sana nga ganun yung mga mister na iiwan natin. Lahat sana ganun. Para kahit papaano masuklian yung sakripisyo natin na pag-iwan natin o pagdayo natin. Ay, nako, napapatawa na lang ako sa mga mapapasana all dyan. Pero in fairness nakalibre tayo sa labor. And itong bahay na to guys, yung sala, yung sahig, yung kusina, yung lababo, siya na yung gumawa niyan. Astig, di ba? Wala na akong binayaran. Chares. Kaming dalawa, buntis ako nung nagtulungan kami niyan sa paggagawa. Tapos yung mga kapatid ko, kung sino-sino mga nandun na available para sa pagbubuhos ng sahig. Tapos yung pader, o diba, ang galing. 2018 pa to pinagawa guys. Hindi to biglaan, as in matagal din to bago mapagawang bahay na to. Maraming kamay ang humawak dito. Ang dami ng karpintero. Kunti-kunti lang kada sahod. Yun nga lagi sinasabi ko sa inyo. Just to inspire everyone. Nung ginagawa pa lang to, nag-share na ako guys ng mga ideas, mga tips kung paano makakatipid. Puro tipid tayo sa pagpapagawa ng bahay na dahan-dahan. Alam nyo na. Not to para mainggit or but to inspire everyone. Salamat sa mga na-inspire. Thank you so much. Pa-share na lang po. Ayan para si Papa Alden. Love you.